Malasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Ninya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus. Isang magandang maulan na Biyernes ng umaga, August 28, 2026. It's a Friday. Sa mga nanonood ngayon sa aming teleradyo or PRTV Channel 31, ay ako po ay naka-Filipino Fashion Friday. Dahil may event ako, partner. Gusto ko munang kumustahin at kumusta na ang buhay ng aking ading Migs na imbag abigat. Naimbag abigat, manang Ninya. Hi, hello, good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Bustos po, para ang tagal nating nawalay sa isa't isa. I know, di ba? I was supposed to say, ang response ko sa sinabi mo kanina bago ka umere is ngayon ko lang nakita ang iyong text. Yun, kaya hindi pa siya nakaka-sink in sa kanya na ito na ang regular na araw natin. Kahit yung mga anak natin biglang walang pasok. Oo, nag-asikaso pa tayo ng online class kanina. At nawawalan ng signal dahil sa mga pag-ulan, di ba? Nakaka-stress. Oo nga. Pero minsan, alam mo, hayaan mo na, walang signal, ganun talaga eh. Oo nga Hintayin mo na lang uling magka-signal. Alam mo, paano ba yun? technology, no? Para sa ating mga naka-Wi-Fi, hindi naman ako nag-endorse or anything. A common name naman to eh. Kailangan kumuha tayo ng Wi-Fi mesh. Ano yun? Wi-Fi mesh. 'Di ba kuwari kapag tayo meron tayong router, 'di ba? Oo. Meron tayong router. Minsan kasi nagfa-fluctuate 'yun. Yung Wi-Fi mesh, mesh, M-E-S-H. Ano yun itsura yung nagpapa-stable sa iyong internet. Ano itsura? Mukhang mesh? Mukha siyang aparato. Aparato siya. Okay. Depende sa brand, which is I won't name brands. Hindi, so ano siya? Itatabi mo sa router? Itatabi mo siya sa router. Hindi rin siya extender So Kumbaga, iba siyang klase. iba siyang klase. Iba siyang klase. Oo. Klase. Actually, matagal naman ng accessory yun sa mga pagdating sa ating mga internet technology. Para saan? Technology na pang broadband. Oo. So, pang stable siya. So, just in case. Para hindi siya magfa-fluctuate, Para hindi siya nawawala, magpa-fluctuate. bumabalik, Yes, ganyan. oo. I see. Baka may ganung rin kami. Pero alam mo yung area ko, notorious eh. Matagal na kaming umaaray at nakikiusap sa mga Sa iyong, Smart and provider. Globe. Oo. Sa aming provider. Oo, kaso kulang ata ng tower doon sa area na yon. May area lang talaga na pag dumaan ka doon, namamatay, malapit ako doon. So, depende rin kung ano ang malakas na provider sa iyong lugar. Parehong nagfa-fluctuate eh. So, Oo. it depends talaga. Kulang nga sa tower. Pero pag naglagay ka naman daw ng tower dun sa bandang yon, ay kailangan magpaalam pa. Marami kailangan pagdaanan. Yes. Oo, Siyempre, tama. hindi agad-agad na papayag yung community. Yes. So, tiisin na lang nila na nagfa-fluctuate. May areas lang talaga. Dead areas. Oo. Not may all. mga ganon. Like, kunyari ako, pag tumawag ka sa akin, Mix, kailangan ko medyo pumunta sa isang gilid ng bahay para mas maganda yung signal pag nag-usap tayo. Gets na gets ko Ganun ka rin ba? Yung kailan dumikit ako sa bintana or lumabas ng konti. Minsan ka lang pang umakyat. Or umakyat. Oo, para lagyan mo ng antena ang iyong sarili. Diba? Para talaga makakuha ng signal. Actually, concerned din yan. Actually, napag-usapan din namin yan often di Yusek Aninias nung nandito siya. Pagdating kasi yung HLURB, di ba? Yung Homeowners kumbaga Homeowners Association naghahawak niyan. Disudang may hawak eh. So marami rin mga concerns locally sa mga Homeowners Association kung minsan walang cell site sa kanilang mga lugar at kailangan pa
magtayo ka ng infrastructure, kailangan pa meron pa yung approval ng board, ng homeowners para makapagtayo. Kasi nga daw, meron nga daw mga iba't ibang mga health risk, 'di ba? Sa community baka meron mga matamaang mga lupa, etc. Baka that explains minsan kung bakit wala tayong cell site sa ating mga tirahan. Oo, totoo yan. Oo. At so, may pagdadaanan pa kailangan pang i-approve, pagbotohan ng homeowners or nung barangay, nung ganyan. So, hindi basta-basta. DSUD na kasi naghahawak niyan eh. Dati Oo. HLURB, pero pinag-isa nila. Wala nang DSUD, wala HLURB, di ba? DSUD na siya. DSUD na siya. Oo, okay. Partner, bentahan mo na lang ako ng DSUD na ano mo dyan. Meron ka ba dyan? Hindi. Next time, kakasama na DSUD. Oo. Pero Ate Nins, makwento ko lang. Ate Yes. Nins at si Ate Maan, thank you Ate Maan kahapon. Kasi Yes. kahapon medyo kailangan lang tayong, kumbaga, puntahan na panayam, no? Kasi big ito sa mga sports fans. Nandito ngayon sa Pilipinas ang mga legends kasi. Baka idol ni Luke, baka idol ni Sino? Luke. Excited ako. Sabi mo sa akin, NBA. Sinong NBA player nandito ngayon? 4-time NBA champion, Tony Parker. Wow, Oh, nandito San siya. Antonio Oh my gosh, Spurs. asawa niya si... Dati yan. Ay, dati. Hindi ko alam, Okay. Whatever. Oh, Naging asawa niya si Eva Longoria. Yes. Am I right? Yes, you Okay. are correct. So, hindi na sila? Hindi lang ako Okay, updated sobra sa ako love huli life. sa balita. Pero Diba? Tony Parker nandito, Jason Kidd nandito rin. Idol din siguro niya Sir Vincent. Kasi mga kapanuhunan namin yan, 90s eh. Kaya alam ko kung sinong asawa niya dati. So, may iba na pala siyang asawa. Jason Kidd at Okay. si Lauren Jackson, isa sa mga OGs ng WNBA. So nandito sila kahapon, Wow. nagkaroon sila ng media interviews. Natamaan ng time slot. Bakit? natin eh. Teka muna, bakit Oo. nandito yan sila? Oo. Kasi mga NBA merong players? bagong promotion ngayon ng NBA. It's called NBA House. So dito siya mangyayari sa Ayala. Pinopromote nila yun kasi usually every summer season sa US, nagdadala talaga ng mga NBA players dito. So this year, blockbuster, 3 sila. 3 silang legends. Dati, Oo. sino last time? Sino yung Iba-iba. nandito? Like last Marami. year, I'm sure ikaw rin nag-interview, ganyan. Last month, nandito yung anak ni Scottie Pippen Oo, na teammate okay, ni Michael oo. Jordan. Iba-iba, maraming mga NBA champions din. So anong gagawin nila dun sa house, NBA house? More on house promotional party? tour. Hindi, ano yan? Promotional tour, merong So, mga may mga performances, may mga basketball exhibition. games. May Oo. basketball Pero manonood lang game. sila. Hindi ko alam kung maglalaro sila. Hindi mo Oo. sila makikitang maglaro. Makikita sila ng fans. Ng fans. Na masisilain yung kanilang mga idols. But Ayan. do you need to register? I think so, yes. Alam ko merong hindi pwedeng registration. basa-basa ka na lang magpunta. Merong registration link kung di ako nagkakamali para sa publiko. Ayan. First time ba niya Tony Parker? Tony sa Parker, Pilipinas? pangalawang beses niya. Oo, Ah. pangalawang beses. Nandito siya huli noong 2016. Nung sila pa ni Eva Longoria? Hindi ko lang sigurado. Teka, hindi ako sure. Oo. Akala ko sila eh. Totoo. Oo. Si Jason Kidd naman alam ko first time. First time, anong Yes. sabi nila? Oo. What did they say? Well, kasi nung nakapanayam natin sila kahapon, kakarating lang eh. Pero wala pa silang, syempre wala pa silang opinion. Wala pang, Baka sabihin, oh my God, full it's opinion. raining. Cats and dogs, di ba? Masarap naman daw yung pagkain sa kanilang hotel. Ah, kung saan sila sana nag-i-stay. Filipino, di ba? Oo, Ah, Filipino. talaga? Diyan sa BGC. Ano bang, meron ka bang konting trivia? Oh, Oo. tungkol kay... Kahit kanino, dun sa mga na-interview mo kahapon or may nalaman ka bang si Tony magandang Parker, i-share? na-share sa akin kanina ng aking kaibigan na si Kin Palatino, na isa siyang nagtatrabaho sa LaSalle Global. Taga-France si Tony Parker, di ba? Yes, Ang alam sabi ko, niya, French, taga-France. yes. Pero doon din pala siya, I think, naging part din ng kanyang education ang LaSalle sa France. LaSalle, France. Sa France, oo. Kasi Meron doon pa- naman Oo nga, nag-originate LaSalle naman, it's all yun. over the It's world. all over the world. So may affinity siguro yung mga taga-LaSalle, kahit Kaya, anong mga taga-LaSalle kaya marami dito. sigurong green ngayon dyan. Oo. Yan ang trivia of not top parang of mind nila, ko. brother, or Yes. ganyan. Okay. Wala. Ikaw, teka lang, LaSalle ka, di ba? Oh, yeah, yun na nga. Kaya nga. naman Yun na pala nga, eh. yun na nga. Oo. Oo. Kaya, astig, wala Bias, na. hindi. Why not? Cool to know. Oo. Yeah. Okay. Well, kumusta naman yung mga nakaraang araw natin? Nakita ko kasi yung post ni Migs. Kasi nakita ko naghatid ka ng anak sa eskwelahan, Oo. kumain ka ng breakfast, mga bagay na hindi namin nagagawa kapag may show tayo dito. Kanina niloloko ako ni Danny Buenafe. Maaga ka ngayon. Walang pasok eh. Anong akala mo, di ba? May mga iba pa tayong ginagawa sa buhay.
Yun ang sinasabi ko, ang hirap pagbalansehin lahat, partner. Pero Oo. alam mo, nung nakita kita, na-excite din ako kasi parang may konti kang freedom, di ba? AKA liberating. I know it's liberating. very liberating. Oo, totoo yan. Minsan, para ho sa amin, parang may routine everyday, tapos finally nagawa mo, nakapaghatid ka, nakapag-breakfast, or brunch, Oo. di ba? Ako kasi hindi ako nakakapagsundod dahil ang kadalang dismissal is 12 o'clock. Andito ka eh. Nandito tayo. Ako din, actually. Oo, dito tayo, Or diba? late ako. Kung Kung 1 o'clock, kunyari 12 siya, dadating ako 12:30, ganyan. siya kasi 12:10 eh. So, hindi mo Oo, naman oo, mapag-antay ng matagal, di ba? At saka bata pa eh. Bata pa. So, kailangan nasusundo agad. So, Yung anak ko, wag daw sunduin muna eh. Ha? Wag Naglalaro muna. pa eh. Oo. Kaya- Hanging out. Yes, out. oo. Pero para sa mga toddlers pa, di ba? Importante yung nasusundo mo agad. Oo. Oo. And thank you maalala kay, nila yon. Thank you kay Glama tsaka kay Baba sa Wow. aming ever reliable in-laws na talaga sinusundo lagi si Margo. The lolo and the lola Yes. talaga, no? Very Yes, important rin yung role nila. May kakilala nga ako na hanggang ngayon, yung lolo ang sumusundo sa kanyang apo. Apo. High school na, actually kakagraduate. Oo. And Saludo po. grabe, tuwang-tuwa ako. Oo. At saka ang sweet nila. Iba rin yung laki sa lolo at lola. Maswerte yung nandyan pa sila. Kaya habang nandyan pa yung mga lolo at lola, ay spend time with them. Ate Ninso, meron tayong mga conversations minsan na tumatanda tayo at hindi rin sila bumabata. Kaya mas na-appreciate din natin yung ating mga magulang, yung mga grandparents, yung mga lolo at lola. Dahil, di ba, ine-enjoy nila yung buhay na kasamang kanilang apo. At hindi na rin po sila bumabata. O kaya as much as possible, minsan po lalo na ngayon, kunyari, kami I'm with my mother-in-law. So nagtatanong siya kanina kung pwede raw ba siyang magluto ng alam mo naman pag ganito ang weather, ano Sabaw? ba yung mga hindi arroz caldo, ano nga ba yung Bulalo? bigla akong may brain fog, Bulalo. hindi may chocolate. Champurado! Champurado. Oo. Kasi yung iba kong anak, hindi sila masyadong machampurado. parang Parang ako pwede. At saka yung aming, yung lola nila, masarap gumawa ng champurado. Yun yung classic, traditional. Hindi masyadong ma-chocolate, hindi rin masyadong kulang. So ano Basta dapat tama kanin? lang. Dapat malagkit kanin. Siguro, malagkit. Oo, malagkit, At saka oo. kailangan tableya. Tableya. Oo, hindi yung imported or what. Kailangan yung lasang Pinoy na tsokolate. So Oo, puro siya, no? oo, Hindi yung siya tableya. sobrang sweet. Hindi ganun ka-sweet Oo ang nga. tableya. Kasi totoong tsokolate yun eh. Oo. Iba yung iba yung lasa. Tita Mary Ann. Of course. Tita Mary Ann, Oo, hello. Pero naisip ko, sabi ko, naku, baka hindi po kainin. Pero alam mo, hayaan mo na. Minsan, pwede mong paulit-ulit na nandiyan kahit ayaw nila. Eventually, maaalala nila, mapapatikim sila. And then, baka magustuhan rin nila later on in life. Ganun ako nung bata. Ibig sabihin nun, Tita Mary Ann, pag may tira, dadalhin niya. Dadalhin ko na lang dito. Matitikman natin. Yeah, masarap siya magluto ng kahit ano. Lalo na yung ensaymada. Yun. Ayan, anyway, nako, eto, partner, mamaya makakasama pala natin ang mga kababayan natin from Region 2. DTI Region 2. Sa mga taga Region 2, makinig po kayo dahil yung mga produkto po galing sa inyo tulad ng mga turmeric, mga ginger, coconut, ayan May chicken ulam pastil. pa. Chicken pastil. Sarap Ulam yan. Sarap Oo, yan. so, makikita natin mamaya, kung saan ba natin mabibili ito dito sa Metro Manila sa darating na weekend ba or sa mga susunod na araw. And then later, partner, sa mga may pets, makakasama natin ang isa sa mga paborito nating vets, si Dr. Zara Rosuelo. Tungkol naman, partner, alam mo ba na may lamok na nagdadala ng, yung lamok rin ng dengue, nagdadala ng parang dengue sa mga pets. So, ang tawag doon, pero hindi dengue, Oo. heartworm ang tawag. So, ingat po yung pets sa kagat ng lamok dahil pwede kayong pwedeng niyang carrier yung dengue na lamok nitong heartworm. Pag nakagat yung inyong mga alaga, magkakaroon sila nito. Ayan. So, uso yan ngayon kasi maraming ang lamok dahil Maulan. tag-ulan. Oo. At saka may isa pa, ang mga hayop din ay maaaring magka-lepto. Yes. Leptospirosis. Yes, Hindi oo. lang po pasintabi, hindi lang ho daga.
Yes. Yung aso at pusa ninyo, pagka lumusong sa baha or na-expose, ay pwede rin hong magkaroon nito at pwede niya kayong hawaan. Kasi yung mikrobyo na dadalhin niya sa loob ng tahanan. Or bacteria, kasi ang lepto is a bacteria. Pwede niyang, kunyari, dinilaan ka or nahawakan, katabi mo matulog. Sabihin Pwede ka natin, mahawa. galing sa labas, naglakad sa loob, nahawakan ng bata, nalagay sa bunganga. Pwede. Oo. So, ingat-ingat po. Magandang makakasama natin mamaya. Kung may questions po kayo, 0919-278-3000. Pero ito muna, partner, ngayong linggo, isa na namang tagapakinig natin ang nakatanggap ng wheelchair mula po dito sa amin sa Nagseserbisyo, Niña Corpus at Migs Bustos sa pakikipagtulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO, partner. Ito po ay bahagi ng pagdiriwang ng ikalawang taong anibersaryo ng ating programa. Panoorin po natin ang panayam sa kanya. Gagawin ang lahat para maitaguyod ang pamilya. Ito ang pinatunayan ng 71 years old na si Zenaida Ebdalin ng Apolonio Samson, Quezon City. All around si Nanay Zenaida. Nagtitinda siya ng mga ulam, naglalabada at nagpaplantsa para may maipangtusto sa araw-araw na pangangailangan. Pero noong July 11, 2026, biglang nagbago ang buhay ni Nanay Zenaida. Habang nagtitinda ng ulam sa labas ng kanilang bahay, sumandal siya sa isang bisikleta pero nawala ng balanse at nadulas. Nabali ang buto sa kanyang binti at kailangan itong kabitan ng bakal para muling makalakad. Nagtitinda ako ng ulam sa labas. Bandang alas 12 noon. Doon ako ito may upuan dito, tapos may bike dito. Ito ang pwesto ko. Nung umano ako dito sa may bike, ganun lang naman, di naman ako talaga sumampa. Pag ganun, bigla ako na off balance. Pumutok yung dito ko. Yun na yun. Di na ako makatayo. Nasa 175,000 pesos ang kailangan para sa operasyon. Umaasa ang pamilya sa mga guarantee letter mula sa iba't ibang opisina. Sa ngayon, nasa 66,000 pesos na ang naipon nila. Kaya umaasa sila na may mga mabubuting loob na maghahatid pa ng tulong para mabuo ang pambayad at ma-schedule ang operasyon. Malaking tulong ang wheelchair mula sa Nagseserbisyo, Niña Corpus at Migs Bustos at sa PCSO para may pagpatuloy ang kanyang paghahanap buhay. Bago kasi natin makita si Nanay Zenaida, hindi na siya makatayo at makalakad. Sa loob na rin siya ng bahay, pinapaliguan at kailangan na rin mag-diaper. Naiiyak nga po lagi kay siyempre wala kang hirap. May gusto kang bilhin, wala kang pamili. Pag may gusto mong lumabas, ikang kalabas. Hindi lang aksidente ang sumubok sa pamilya ni Nanay Zenaida. Noong Bagyong Ondoy, umabot sa lagpas bubong ang ikalawang palapag ng kanilang bahay dahil sa baha. At nitong nakaraang habagat, muli na namang nalubog sa baha ang unang palapag ng bahay. Nasa second floor lang si Nanay Zenaida. Pero dahil hindi siya makalakad, kinailangan niyang gumapang paitaas para makaligtas. Gumapang ako pataas dito. Kaso inabot itong second floor. Sabi nga, pag inabot pa yung tutukrapin na yung yung bubong. Doon ako nila iaakya. Hirap kasi hindi ako makakilos ito. Grabing sakit pag nagagalaw na hihilayin kung gano'n. Para mas mapadali ang kanyang pagkilos, mas madaling makapunta sa check-up at higit sa lahat, para muling makalabas, maarawan at makaramdam ng kaunting laya sa kabila ng kanyang pinagdaraanan, kasama mo ang NNC at PCSO sa muling pagbangon sa buhay. Maraming salamat sa nagsiservisyo Niña Corpus at Migs Bustos ng DCMM Radio Patrol sa East 30, PCSO at PRTV. Kaya sa iyo, Nanay Zenaida, at sa iyong pamilya, saludo po kami sa inyo. Magbabalik ang Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Magbabalik po ang ating programa Nagseserbisyo, Niña Corpus at Migs Bustos at makakasama po natin ang ating mga magigiting na negosyante ngayong araw. Negosyo natin,
Palaguin natin. Grow Negosyo. Alright, so ngayon po para po talakayin ang usapin para po sa mga, kumbaga, i-showcase po natin, di ba Ate Nins, ang mga produkto galing Region 2. Dahil pag-uusapan po natin ngayong araw, ang DTI Region 2 program. Actually, nagsimula na po ang kanilang trade fair noong August 24 at medyo malapit na po matapos this weekend. Alright, so ngayon po, Ate Nins, sino ba makakasama natin today? Unang-una siya ang Senior Trade Industry Development Specialist ng DTI Region 2 na si Miss Course Mamuri. Hello ma'am, good morning po. Good morning. Good morning po sa ating lahat at lalo na po sa mga magiliw na manunood ng programang to. Morning ma'am. At makakasama din po natin mula po sa Flow Farm. Flow Farm Products Manufacturing na si Cheng Floho. Hello ma'am, good morning. Hello, Sir Migs. Good morning po. Good morning, Miss Tina. Morning, Ma'am Sheng. Good morning. And makasama natin ngayon si Zage Mary's Ayaman mula sa Braden's Food Products. Hello and good morning, sir. Hello Sir Migs, good morning po. Naimbag nga bigat kanyayo amin. Miss Nina, good morning. Naimbaga bigat, pwede ba namin malaman ano ba ang mga probinsya na sinasakop ng Region 2? Matagal ko na kasing nakalimutan. Hindi ko memorize lahat. Alam ko Araling Cagayan, Panlipunan. at Isabela. kababayan ko, mga kailyak, dagita, Ilocano, Cagayan, Chenapay, Nueva Ecija. Sige nga po. Sige, Ma'am Course. So ang ating pong Region 2 ay meron pong 5 probinsya, ang Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino. Wait, Vizcaya, Vizcaya. not Ecija. Yes. Oo, kasi alam mo, ano bang pagkakaiba? Magkalapit lang sila or okay? Magkalapit lang po sila. Kasunod po ng Nueva Ecija ang Nueva Vizcaya. Oo. Pero Region 3 po. Region 3 Yes, ang Ecija. Ecija. Yes. Esiha. Oo. Ganyan kasi kami medyo sensitive. Minsan ang mga kababayan natin sasabihin, Ilocos, o teka lang, sur or norte, mga ganon. may ganon. So you have to sabihin talaga natin, na nagigets ko yun Vizcaya po. Nueva Vizcaya. Okay. Tama. Ay, tama. May ganun ganun pa lang. minsan, hindi. May Parang may local na distinction. may distinction. Oo. Yes. Okay. Alright, sige ma'am, of course, simulan po natin, no? Okay, so pag sinabing mga produkto po galing Region 2, ano po ba more or less yung talaga makikita ninyong katangi-tangi, di ba, ng mga characteristics po nito? Napakayaman po ng Region 2 sa Bukirin, sa bundok, at meron din po tayong mga doon, mga ilog, tubig, yes. ganun po, at tubig. So, napakadami po. Food and non-food po, marami po tayo. Iba-iba po kasi ang itinatampok ng bawat probinsya. So, I just can name a few mula po sa Batanes, yung kanilang mga bawang at mga non-food na products. Meron po silang mga Pilipiniana. Sige po. Tanong So, natin, maraming po talaga. sa dami, isa po sa mga featured po natin ngayon is Braden's Food Products. Yes. Okay. Sino si Braden muna? At ano yung mga featured na mga tanim mula ho sa Region 2 dito sa inyong mga produkto? Ayan, so ayun Miss Nina. So kami po ang nasa Braden. So ang owner po nito is yung mother ko. So last 2025 po actually na feature po ang Nueva Vizcaya. Napakarami po naming ginger doon. So one of our product po is ginger. Yeah, ginger tea. That's where we started po yung business. And then later on, nadagdagan na po siya ng mga iba't ibang klase ng wellness products. We have mangosteen, ayun, pure turmerics, and may mga mixed teas na rin po tayo na ginagamit. Like for example, this blooming glow, which is combinations Ano po yun? ng herbs. Yeah. Blooming For glow. blooming So magiging blooming ba ako pag ininom ko yan? Yeah, opo, since ang mga Okay. laman po nito or mga ingredients niya is mga natural ingredients like spices and herbs, meron tayong rosemary, glutarnate, which is nakakakalma po siya. Alam ko yon. Nagtanim ako niyan. Yeah. Blue ternate, Yes no? po, In blue Tagalog, ternate or- ternate. Ternate. O yung blue na flower na ginagawa ko Yes. rin yan parang kunyari, hinahalo ko minsan sa iced tea para lang magkakulay. Pampakulay. Para lang imagine, Natural.
Yes, Natural. and it's natural. Oo. And I just have a question about your ginger. Anong kaibahan ng ginger sa turmeric? Ayun. At ano ang benepisyo nito? Ayan, so ang ginger po kasi, ito po yung maanghang and usually ginagamit siya sa pagluluto like tinola, ganyan, para mawala yung lansa niya. And yung pure turmeric naman po, hindi siya maanghang. Though parehas po sila na merong antibacterial and antibiotic properties. Like sa turmeric po, mayaman po siya sa curcumin, which is really good po sa katawan natin. And ginger naman po is sa Shogal's and yung Shogal's po na responsible po sa anti-inflammatory. Ganun po. So malaking bagay talaga no, sage yung ating kumbaga pagpapahalaga sa health and Yes, wellness. At least kung makuha mo na natin sa mga organic, 'di ba, na mga from the farm is bakit hindi? Pag sinabi naman sa Flow Farm products. Okay, Yes. sige, Sheng. Actually ito yung mga kay Brayden pero ito mga nakakagutom to Chicken pastil, nagutom ako Yes, Mukhang mga masarap pagkain yan po, mga pagkain. opo. Sige, paano naman nagsimula ang inyong negosyo? Yes, opo. We are from Flow Farm Products Manufacturing po, where we keep food flowing from farm to table. Bali, isa po kami sa mga young farmers na from Cagayan Valley. And ngayon po is pinapanatili po namin yung sustainability. Kaya nag-i-innovate po kami ng mga products made out of quail eggs or itlog po ng pugo. Yes. So ngayon po, kasama ko po yung mga products ko. Ito po ay isa sa nominee po ng most innovative products po ng Region 2. Ito po ay ang Quacky Crunch. It is made with real quail eggs po. Grilled quail eggs. Yes. AKA? Quacky Crunch. Kwek-kwek. Yes, kwek-kwek po. Quacky Oo. Crunch. Talaga? Yes po. Okay. So, iba't ibang mga flavors sa mga Yes, nandyan. iba't ibang flavor po. May cheese, may sour cream, spicy, and barbecue. This is made po para po matulungan po yung mga quail farmers namin since oversupply po ang quail egg ngayon. So, kailangan talagang mag-innovate po ng mga products. Oversupply. Yes. Usually, saan na karaniwang gamit ang quail eggs? Bukod sa Kwek-kwek. bukod sa kwek-kwek, oo. Yes Kaya hinahalo po. din siya sa mga dishes di ba? Yes, Pansahog. opo. Pansahog po, adobo, giniling, pansit, Oo. nakakagutom na. So at least Opo. ito innovation siya, kakaibang gamit siya ng quail eggs para yung supply mo is nagagamit mo siya sa ibang klase ng Opo. produkto. May chicken pastil ka Yes, rin. may chicken pastil din po tayo. Naka-jar po siya, 220 grams. Tapos, ready to eat na po to. Masarap sa pandesal, kanin, tsaka pasta. Okay, so ma'am course, paano po nasusuportahan ng DTI ang mga ganitong klaseng mga micro and small entrepreneurs? Okay, marami po tayong programa sa DTI para po sa pag-grow ng ating mga MSMEs. Nandiyan po yung KMME, meron po tayong SSF, and iba pa pong mga mga programa para po sa kanila. So, ganun din po yung yung ating B2B. So, binibigyan po natin sila ng pagkakataon na makakilala ng mga institutional buyers. So, katulad po nito sa ating trade fair ngayon, na ito po yung aming 20 years, 2 dekada na po, Opo. ang Panday na 5 Regional Trade Fair. So, ang theme po natin ngayon ay 20 years of vibrant handcrafting, a sustainable legacy of culture and community. So, sa pamamagitan po nito ay nagkakaroon po sila ng mga institutional buyers, and also po it goes beyond po sa local natin. Ma'am, ang alam ko po ang DTI is sinusuportahan po niya yung mga at least from concept, di ba? Kuwari, sabihin natin itong quail eggs. Sabihin natin, paano ba gagawin ni Sheng tong gagawing chips yung quail eggs, di ba? Yung pagdating po sa support and technology, nakaka-support po ang DTI dyan, ma'am? Yes po, may mga innovation po tayong sa kanila. And also, with the partnership of other agencies din po. So, kung hindi na po sakop ng DTI, meron po ang ating mga partners like the DA, the DOST, and other agencies po. Opo. Sir Brayden, para sa inyo, paano nakatulong ang DTI sa inyong negosyo? Ayun. So, yun nga po sir, sabi ko nga po, my mother started the business and ako po yung first na gumawa ng product namin, which is yung turmeric tea. Ngayon, sa paggawa namin, madaming failure, madaming problema, and yung naalala ko po yung jar po
po namin nun is parang lalagyan pa po ng peanut butter. And then yun po, nung nalapit kami sa DTI, meron po yung training nila which is nabanggit po ni ma'am na KMME, which yung Kapatid Mentor Me Program, na kung saan lahat po ay pwedeng sumali sa mga nag-start ng business, wherein tutulungan po nila kayo from packaging, sa financials, kung paano nyo po i-market yung mga products nyo. And then later on po, previously lang po, yung through DTI, we were able to have yung SB Corp loan na tumulong po sa amin para ma-put up po yung processing center namin. So napaka-thankful po namin sa DTI to connect us with those Opo. partners. Ma'am Shane, kayo po ay talagang nodding in Yes. agreement. Yes. Kumbaga, Sobrang ano agree yung po story talaga. ninyo Opo. sa suporta ng DTI? Yes po. Ayun nga po, tulad po na nabanggit ni Sir Zage, ako po ay isang alumni ng Kapatid Mentor Me program with DTI and Go Negosyo. So yun po, tinuturuan po nila kami ng mga business mind setting, mga financial knowledge po, para hindi lang nakafocus sa produkto, kundi pati na po sa buong pagmamanage po ng negosyo, sir. Bukod po doon, nakatanggap din po tayo ng a loan from SB Corp para po mapanatili natin yung pag-unlad ng negosyo. And of course, mga trade fairs po. Bukod po sa Padday na 5 na ngayon po ay nagaganap sa Festival Mall, Civic Hall po ngayon, is meron pong mga IFEX, WOFEX, yan, pinapa-attend po nila kami sa mga trade fairs. Alright, bilang panghuli na lang po, Miss Cors, please invite. Alam ko po, ongoing pa po ang inyong trade fair. Opo, sa ating pong mga kababayan, nandito po ang Region 2 para po itampok ang ating mga produkto mula po sa iba't ibang probinsya, Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino. Hanggang 30 po kami. Sasamantalahin ko na rin to, Sir Migs, na i-promote din ang aming sariling trade fair. Last year, magkasama po tayo, kung naaalala niyo po, second best Isabela Best Laco na po namin. Yes po. Opo. Sa Festival Mall din po. This will be on October 19 to 25. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat po sa ating mga magigiting na micro and small entrepreneurs. Sila Sheng Floho, sila Zage Ayaman, at mula po sa DTIC, Miss Cors Mamuri. Ma'am, marami po salamat sa inyong serbisyo at sana na-inspire ang mga munting negosyante, di ba, na makapag ma-innovate ang kanilang mga negosyo. Thank you po. Salamat, Thank you sir. so much po. Ang oras po, 11:36 ng umaga. Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol 630 at Migs Bustos sa DZMM. Alagang malupit sa ating mga pets. Pet Malu! Makakasama po natin ngayong araw ang Pet Malu. Ang malupet! Ang malupet na parang balik sa kanyang standard hairstyle. Mahaba na ulit. Makakasama natin Doc Z Rosuelo mula po sa Dr. Z Animal Clinic. Siya po ay isang veterinarya. Ang Tita Zara kong veterinary. Doc Aga reference, Yes. di ba? Okie-dokie, Doc. Bilang mga batang 90s. Oo nga. Doc Z, thank you so much once again for your service dito sa ating programa Heartworm. Kanina kasi yung banter namin ni Ate Nina nung nagsimula ang programa, parang counterpart ito ng dengue sa humans. Tama ba? Ito namang heartworm para sa ating mga pets na kapag nakagat ka nito, medyo pwede maging malubha ang sakit ng inyong mga pets, Doc Z. Yes, ang pinaka-importante doon sa infection at transmission ay yung lamok. Dahil maulan, rainy season, 'di ba? Alam naman natin na ito din yung panahon na dumarami yung mga lamok. At importante doon sa transmission ng heartworm na disease ay yung mosquito. Kasi siya yung nagdadala at nakakapag-infect doon sa ibang mga animals ng heartworm. Okay, so anong
anong uri siya, Dok? Anong pag nakita ng mga pet owners natin, meron ba yung itsura? Yes, so para siyang itsura ng roundworm, 'di ba? Yung parang spaghetti. So kapag adult size, humahaba sila hanggang 4 to 5 inches yung mga males. Tapos yung females, mas mahaba, mas malalaki. Sometimes 7 inches or 8 inches, pwede na ma-reach nila yung maximum size ng mga worms. Wow. So, kung makita mo na yun, magtaka ka na. Yes. Marami ba sila usually? So yes, madami. May mga makikita nila yan reference online sa internet, no, na talagang clumps ng worms na nandoon siya sa heart. So kaya siya tinawag na heartworm kasi yung kanyang final destination na Sa part puso. na part ng katawan ng aso ay sa puso. So, talaga. hahanapin yung worm na yun, yung puso. Yes, It doon will siya find talaga. its way through. The heart. The heart. My golly. So, ano mangyari, Dok? Kapag napunta na doon, anong magiging effects yan? So definitely, dahil dun siya nag-lodge sa heart, no? So it can affect cardiorespiratory system. Definitely, dahil ang puso, ang main function nito ay mag-pump ng dugo, 'di ba? Sa buong katawan ng animal. So hindi nagiging efficient yung heart ng mga pets, lalo na nung dogs and cats natin na mag-pump ng blood properly. Kaya nai-impede nito yung blood flow, yung circulation. Pwede rin na magkaroon ng respiratory issues yung ating pets. Maaring in the long run, magkaroon din sila ng wasting o kaya pumapayat ng husto yung animal. Alright, so bago po magpatuloy ang ating usapin, meron po tayong ipapasok ng reports. Malakas na ulan nararanasan sa Quezon City. Ang detalye hatid ni JM Pineda mula sa PRTV News. JM. Yes, Migs, pasado alas 11 nga nang magsimula itong malakas na ulan dito sa banda sa Quezon City. Nandito tayo binabaybay natin yung kahabaan ng Mindanao Avenue at nakikita nga natin sa mga oras na ito ay medyo naiipon na yung mga tubig dito sa area ng Mindanao Avenue. Doon sa area ng Valenzuela kung saan tayo galing kanina, meron ng ilang mga gutter deep na baha at dito sa banda sa may papalabas na ng Valenzuela, papasok ng Quezon City, medyo traffic na rin southbound at northbound ng area ng Mindanao dahil nga iniiwasan ng ilang mga sasakyan yung naipon na tubig. Sa ngayon, kanina ay narinig natin na orange rainfall warning na ang Quezon City, kaya pinapag-ingat din ng Quezon City government ang lahat ng mga motorista na bumabiyahe ngayon. At sa ngayon nga ay pasok ng eskwelahan kung saan kahapon nga inanunsyo na rin yan ng Quezon City government. At yan muna latest. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. JM, parang nakita ko na yung episode na yan. Napanood ko na yan. Diba? Parang nung last Monday ba yun? Yung, di naman natin, well, ito naman kasi talaga nagsuspend ang mga klase. Inasahan talaga natin na yung volume ng ulan is, kumbaga, magiging mabigat-bigat nga orange rainfall warning. Pero again, just to emphasize, nakita mo gutter deep na ba? Talampakan pa lang? At meron bang indicator na baka tumaas pa to kung magpatuloy pa ang mga malalakas na ulan? Yes, Mig, sa tansya natin, panigurado tataas pa to dahil yung ilang area na dinaanan natin kanina ay medyo nakaangat na sa gulong yung taas ng baha, especially dun sa may Mindanao Avenue Extension kasi may mga ginagawang area dun sa yung malapit sa NLEX. So, ang nangyayari, medyo nakita natin yung gilid na part, yung mga inner lane, ay may mga pagtaas na baha. Kaya yun yung iniiwasan ng mga motorista na nandito. Kaya nagkakaroon ng traffic, medyo mahaba yung traffic kanina na dinaanan natin. Tas dito naman banda sa may Mindanao area avenue mismo, may mga part na rin na kumbaga nag-iipon-ipon na rin yung tubig. Pero pa rin naman siya, nadadaanan pa rin ng mga motorista. Pero ang ginagawa lang nga nila, iniiwasan dahil nga yung ibang area malubak at hirap daanan ng mga maliliit na mga sasakyan gaya ng mga motorsiklo. Mig. Well, sana we hope and pray na hindi magpatuloy ang malakas na ulan para hindi tumaas yan at sana mag-subside ang mga baha na nakikita natin ngayon. Sige, JM, extra muli. Ayan muna latest. Ako si JM Pineda ng PRTV News para sa DZMM. Maraming salamat, JM Pineda. Doc Z, tumatangwa kanina kasi alam kong Q citizen ka di ba? Bago ko
Hindi to. Oo, malakas, medyo malakas, Doc. Alam ko Q-citizen ka. At witness mo rin yung mga pagbaha, di ba? Segue ako ng konti, leptospirosis. Common din yan sa ating mga pets. Yes, Oo. common to, no? Oo. Actually, akala lang natin na sa daga lang natin pwedeng makuha itong sakit na ito. But most importantly, kailangan maintindihan ng ating mga viewers, lalo na ng mga may-ari ng hayop, na pwede rin nila itong makuha sa kanilang aso or pusa. Paano, Doc? So, dahil ngayon tag-ulan, 'di ba? So, maraming mga puddles of waters. So, itong bakterya na ito kasi ay naglalast dyan sa ating environment kahit na hindi na tag-ulan. So, nagpo-produce yung biofilm, yun yung parang nagiging security blanket niya. Kaya nag-e-exist siya dyan sa environment. So, kunyari nagbaha ng ganito, syempre yung contaminated na water, kinakalat itong mga bakterya na ito, possibly nagmula ito sa ihi ng daga, sa ihi ng infected na aso or pusa. So, kaya na itatransmit din sa atin ng mga tao, lalo na kung meron tayong cuts or breaks sa skin. At hindi lang naman sugat, Migs, no, ang pwedeng pasukan itong bakterya na ito. Pwedeng mucous membranes din. So, yung bibig, dito sa ilong, sa mata. So once na nagkaroon ng contact sa contaminated water or flood water, hindi lang tayong mga tao pero pati rin ating mga pets, pwede silang magkasakit ng leptospirosis. All the more sa panahon ng tag-ulan, Doc Z, dahil kahit nga hindi nga maulan, i-assume na natin kapag nasa labas, may mikrobyo talaga kasi madumi talaga, Yes. 'di ba? Pollution, dinadaanan ng tao, tinatapakan ng tao kung saan galing. Automatic, madumi na yan. Yes. 'Di ba? And all the more kapag rainy season, mas heightened pa at mas mataas yung risk ng sakit kapag tayo ina-expose dito. Yeah. Oo. 'Di ba, Doc? And at the same time, paano rin siya in practical ways na naapektuhan ng humans, 'di ba? Sabi natin pumasok ang pets natin sa bahay. Ay nako, doon ko pala makukuha yung leptospirosis sa mga simpleng aktong ito. So lalo na yung mga animals or yung mga alaga natin sa bahay na nagkaroon ng contact outdoor. Yung hindi natin na itatali na maayos or walang kulungan. So ito yung mga nagkakaroon ng access sa environment. Sa labas. Yes, oo. Kasi syempre, zoonotic na disease ito eh. So ibig sabihin na itatransmit ito mula doon sa hayop papunta sa atin ng mga tao. At deadly siya, hindi lang sa animals pero kahit sa tao, 'di ba? Ngayong tag-ulan, ang taas ng cases ng leptospirosis in humans. Kaya ang NKTI, 'di ba? Talagang punong-puno na sila ng mga lepto patients. So, ang pinaka-importante na gagawin natin kung meron tayong mga alagang aso at pusa ay huwag natin silang pabayaan na lumabas ng ating bahay lalo na ngayong tag-ulan. Kasi kumbaga kapag nasa-verge din yung kanilang mga paws. Yes. 'Di ba? Tapos nasa sistema na nila yan eh. Yep. Meron din bang parang incubation period sa mga pets katulad sa mga humans na ay baka 1 to 7 days? Ito ba agad-agad o ganun din? Yes, yan yung parang disadvantage kapag lepto yung naging sakit ng ating pasyente. Kasi meron siyang acute na stage or phase na within 24 to 48 hours, pwede siyang magkaroon ng damage doon sa katawan ng ating pasyente. Hindi na kailangan Migs na 7 days o 10 days. Pwede na agad magkasakit yung ating mga pets. Paano, Doc, kapag na-expose na? Na-expose na, nabaha na, wala na nagawa yung mga may-ari. Ano yung pwede kong gawing immediate need agad? Immediate action agad? So, kung hindi agad-agad madadala sa vets for diagnosis, ang pinakamagaling, ang pinakamainam na gawin ng ating mga pet owners ay una, hugasan. Pwede rin nilang paliguan ng lukewarm o kaya yung hindi naman malamig na tubig yung ating mga pets, lalo na kung na-expose sila sa baha, naglakad sa baha or lumabas. At pag uwi, putikan na at madumi at possibly na syempre nagkaroon sila ng contact sa maduming tubig. So, una, paliguan, para malinis, sabunin yung mga paa at saka yung kanilang muka, yung katawan na may contact doon sa flooded water. Syempre para ma-rinse off natin yung bacteria. And then, i-observe, Syempre,
may mga clinical signs na kailangan tayong i-watch out. However, ito kasi mga clinical signs na ito, very generic, no? So, fever, lethargy, vomiting, and decrease ng appetite. So, di ba generic yan na symptoms kapag ka may sakit, di ba, Migs? Paano misa ka pag may sakit, malakas pa kumain eh. Yeah, Oo. 'di ba? Hindi naman lahat agad ay tatamlay. Correct. Minsan, kaya sila tumatamlay ay dahil huli na. At sa leptospirosis, tulad ng simptomas sa tao, ay naninilaw din sila, may paninilaw na nangyayari o yung icterus or jaundice. Pero kung nanilaw na ang inyong pet, ibig sabihin na Migs, medyo advanced na stage na to. Medyo matagal na siya from the time na na-infect na siya. So, Doc, ang tanong ko, kapag sabihin natin, action na naman, napaliguan naman agad, sabi mo nga, observe, decreases the risk, pwedeng tumuloy, pwedeng hindi. Yes. Ang advantage lang sa animals ay may bakuna sa aso. Oh. Yes. So kung ang For inyong leptospirosis? pets, yes, meron tayo niyan. So may available tayo sa market na 4 types ng serovars ng leptospirosis na ibinabakuna natin sa ating mga pets. Sa tao, wala eh. Sa tao wala. Oo Yun nga ang eh. yun Oo. ang risk natin sa mga tao. Wala Correct. tayong vaccination. Okay, so ang tanong po dito, no, paano ang mga pusa at aso na kumagat o kumain ng daga, magkakalepto din ba? Definitely, lalo na kung Yes, yung definitely, oo. yes. Lalo na kung yung kanilang daga na that came contact with their pets ay nagki-carry nung bacteria, 'di ba? So akala lang natin kasi ang pwedeng mag-spread ay yung daga eh. Pero lahat ng mammals ay nagkakasakit ng leptospirosis, Migs. Hindi lang ang daga ang nagki-carry niyan. So, by predation, ayan na nga, 'di ba? Kunyari nakalabas yung inyong pusa at nakapatay ng daga dahil syempre ngayong tag-ulan, nagbabaha, kumakalat din ang basura, nandiyan din ang daga, 'di ba? Kasi diyan sila kumukuha ng pagkain yun yung source nila ng food eh. So, kapag kumagat sila, nakapatay sila, syempre may contact sila doon sa blood noong daga, definitely pwede silang magkasakit ng leptospirosis. Doc, paki-emphasize nga po kasi may tanong dito, no, baka ngayon lang niya nakita or ngayon lang niya napanood. Ano ulit, Doc, ang gamot kapag para sa mga na-expose sa leptospirosis? So same sa tao, we also prescribe doxycycline or ampicillin para sa mga infected natin na mga pets. Bakuna pala yung kanina. So Yes, ito, bakuna yun. Doxycycline. Yung bakuna, Doc, anong tawag ulit? So, yung bakuna, familiar siguro yung mga pet owners na nagdadala regularly ng kanilang pets sa clinic. So, yung tinatawag nating 8-in-1, kasama doon yung 4 na serovars ng lepto. Serovar. Yes, oo. Yung iba-ibang klase, species ng lepto na may protection yung bakuna na yon. So, minsan, nandun din siya sa 5-in-1 or 6-in-1, 2 serovars naman ng leptospirosis yung naandoon sa bakuna na yon. Alright. So, Doc, pihit back ako sa heartworm. Kasi nga, tag-ulan ngayon. Yes. Paano ba may iwasan itong mga ito? Kasi sa humans, kapag simatin mga lamok, meron yung mga pwede kang ipahid eh. Yeah. Diba? Paano naman sa mga animals? 'Di ba wala tayo kasing control diyan, Migs, 'di ba? Parang hindi natin mapipigilan na makagat yung ating mga pets. Ang good news ulit ay meron tayong preventive medication. So may mga gamot tayo na pwede nating ibigay doon sa ating pets para maprotektahan sila from heartworm. Katulad ng? So ang common na iba-iba kasi siya, Migs. So, meron tayong orally na binibigay, yung moxidectin, yun yung generic name natin. Meron din naman itong form na injectable o yung ini-inject, itinutusok sa ating pets na once a year na siya na protection or prevention. So, meron naman yun na form na tablet or chewable na tablet na iniinom nila which is good and can cover for protection up to 30 days. Yes. Itong heartworm, Doc, common ba ito sa mga tropical countries? Yes, Oo. actually hindi lang tropical Not countries necessarily. Yeah, kahit sa Amerika, sa Europe, actually ang heartworm ay isa sa disease na very rampant to a point na nagkaroon ng association specifically for heartworm disease. So meron tayong American Association of Heartworm. So is specific lang para sa heartworm na disease. So, gano'n karami? Yes, oo. Ganun ka-intense yung research na ginagawa for heartworm kasi ganun din siya katalamak. Wow. Talamak siya all over the world. Yes, oo. Saan siya usually exposed? Saan siya usually nakikita? So Or definitely, nagka-thrive?
di ba? So definitely, 'di ba, kapag basta may lamok kasi yung lamok talaga yung pinaka-importante na sa transmission ng disease eh. Kasi yung baby na larva na infective stage, ang nagde-deliver niyan sa bloodstream ng ating pets ay yung lamok. So, yung vector na lamok ang pinaka-importante doon sa picture ng life cycle ng heartworm, no? Pero napakahirap na i-eliminate nitong lamok. 'Di ba, Migs? Kahit naman tayo sa ating mga bahay, kahit na mag-screen door tayo, 'di ba? Kahit na maglagay ka dyan ng plants at mag-spray ng kung ano-ano insecticide, hindi mo pa rin maiiwasan, meron at meron pa rin itong lamok. Alright, so Doc, panghuling paalala na lang po sa ating viewers and listeners. So, i-take advantage natin yung prevention. Dapat talaga number 1 is prevention. So, better yan than maggamutan tayo kapag may sakit na yung ating mga pets. Kasi itong mga diseases na ito na kaakibat ng tag-ulan ay meron naman tayong preventive medication, 'di ba? So, magpabakuna laban sa leptospirosis at bigyan ng heartworm prevention ang ating mga pets. Alright, maraming salamat po sa ating veterinarya today, Tita Zara. Yes. Doc Zara, Doc Z. Oo. Doc Tita Z. ako ngayon kasi Oo. walang pasok yung mga bata eh. Hindi, Suspended eh. Kumbaga counterpart ni Tito Tito Aga. Tito Aga. Ni Doc Z Rosuelo mula po sa Dr. Z Animal Clinics. Yes. Doc Z, thank you as always. Thank you. Thank you. Alright, patuloy po ang pamamahagi ng wheelchair at charity ba ng programa nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos. Para po makasali, mag-email lang po sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com at sagutin ang tanong, sa paanong paraan makatutulong sa inyo ang wheelchair? Ilagay po ang inyong buong pangalan, edad, address, contact number at kinakailangang larawan o patunay. Abangan po ang mga mapipiling beneficiaries at ang turnover ng Tulong Tuwing Biyernes. Bukas po, Sabado na. It is a Friday today, the last Friday of August. Gusto ko lang bumati bati lang tayo ng belated happy birthday. Belated happy birthday sa aking second born na si AJ. Birthday na kahapon. Happy second birthday sa aking baby boy na si AJ. Alright. Bukas po tara game sa DZMM 4 p.m. Abangan po ang aming jump pack episode na naman. Makakasama po natin ang Olympian na si Alea Finnegan, ang defending NCAA champion San Beda Red Lions. At bukas din po, mapapanood po ninyo ang ating interview, ating panayam mula sa NBA champion at NBA legend na si Jason Kidd. At continuation po ng ating conversation with Olympian EJ Obiena na nanalo na naman sa kanyang tournament kamakailan. Alright? Para po kay Nina Corpus, ako po si Migs Bustos, nagseserbisyo. Susunod po, headline ngayon, kasama si Jeffrey Hernaez. Happy weekend mga kaserbisyo. Bye-bye! Nagseserbisyo Niña Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630.